Ano ang pinagkaiba ng proven breeder at proven pair na exotic birds? So yun po yung ating pag-uusapan sa video ito. Mapagpalang araw mga kahabi, kung bagong viewers po kayo sa channel na ito at kung napadaan po kayo at kung gusto nyo yung ganitong talakayan regarding po sa buhay mag-ibon, ay humingi po ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Avery at iba pa. So, meron akong nabasang nag-post ng ating kahabi, nagkomento siya. Ang sabi niya, pag sinasabing proven, ibig sabihin bumubuhay ng inakay, yung pair mo. Hindi yung umitlog lang, sasabihin mo na proven pair na agad. Umitlog nga, di naman pinisa o di naman nagfertile. So yun minsan yung nakikita natin sa mga post. Ganun din po yung mga post ng ating mga buyer, ng mga ng seller. Ang sabi, breeder daw po ito, proven breeder daw po ito. Yung iba naman na breeder, proven pair ito. Tapos meron din naghanap ng mga buyer ng mga ang gusto nila proven pair or proven breeder ang hinahanap. So, yun po yung ating pag-uusapan sa video ito. Ano nga ba yung proven pair na exotic birds? Ano nga ba yung proven pair na exotic bird? Sa pag-aalaga at pag-breed ng exotic birds, magkaiba ang proven breeder at proven pair. So magkaiba yan, merong pagkakaiba mga kabi. So hayaan yung maibahagi ko sa inyo kung ano yung pagkakaiba nila. Ang proven breeder ay isang individual na ibon, male o female, na nagpatunay napatunayang nakapag-produce na ng supling. So anong ibig sabihin nito? Halimbawa, may isang green cheek conure na nakapagpapisa na ng mga inakay sa dating partner. Isang female na nakapag-itlog at nakapagpalaki na ng mga sisiw. So, hindi ibig sabihin nito na proven na ang kasalukuyang kaparehan niya. Ang napatunayang lamang ay fertile at may breeder capability ang mismong ibon. So, para ibabagi ko sa inyo mga kabi, para sa paglilinaw. Halimbawa, mayroon tayong dalawang pirasong pares na ibon. So, dalawang set na mga ibon. So, itong parehas na ibon ay nakapag-produce na parehas sila ng mga inakay. Nakapag-itlog, nakapag-hatch, palaki ng inakay. Sa madaling salita, parehas silang nakapagpabuhay na po ng inakay. So sila po ay mga proven pair na sila. Ngayon, kukunin natin dito sa isang pares yung lalaki. Kunyari, halimbawa, magpa-project tayo ng isang mutation. Yung isang mutation dito sa isang pares, kukunin natin. At yung female dito sa isang pares, kukunin naman po natin. So pagsasamahin natin sila para makapag-produce tayo ng panibagong progenies. Ang tawag po sa kanila ay proven breeder dahil nakapag-produce na po sila ng kanya-kanyang mga inakay doon sa dati nilang kaparehas. So yun po yung paglilinaw kahabi ng proven breeder. So ano naman yung proven pair? Ang proven pair ay isang pares ng ibon, male at female, na napatunayang magkasama ng magka-produce ng fertile egg at o mga inakay. Halimbawa, male cinnamon at female pineapple nakapagpalabas na ng mga sisiw bilang magkapareha. Sa proven pair, compatible ang dalawa na patunayan ng nag-mate na sila. Mas mataas ang posibilidad na mag-breed ulit
kumpara sa bagong pares. So yun po ang proven pair. Silang dalawa, pinagsama natin, lalaki at babae, nag-itlog, nag-hatch, bumuhay ng inakay, nagpalaki. Sila po yung matatawag na proven pair. So yun po ang pagkakaiba sa proven breeder at proven pair. Simpleng pagkakaiba mga kahabi. Term, proven breeder. Kahulugan, isang ibon nakapag-breed na dati. So ibig sabihin, dati silang proven pair, ngayon binaklas natin. Okay? Binaklas natin sila sa dati nilang kaparehas at ngayon pinagsama natin sila, yung parehas proven pair. Ngayon pinagsama natin sila, so parehas na silang proven breeder. So napatunayan na yung lalaki at babae na nakapag-produce na sila sa dati nilang kaparehas. So yung proven pair, magkaparehong ibon na nakapag-produce na ng supling ng magkasama. So yun po kahabi ang pinagkaiba ng proven pair at proven breeder. So ang tanong, alin ang mas mahal? So yun, balikan natin yung tanong natin. Alin ang mas mahal? Proven pair or proven breeder? Karaniwan, mas mahal ang proven pair. Bakit? Dahil napatunayan na ang compatibility ng pares. Mas mababa ang risk na hindi na sila magkasundo. Mas mabilis silang makapag-produce ng mga inakay. So yun po. Samantala, yung proven breeder, pagsasamahin pa lang natin sila. Pero proven na sila na pair dati sa kanilang mga kapares. So meron tayong tinatawag na basal pair. Ano namang ibig sabihin ng basal pair? Sa pag-aalaga at breeding ng exotic birds, ang basal pair ay hindi karaniwang opisyal na termino sa aviculture. Madalas itong nagagamit ng mali o napagpapalit sa ibang termino. Kasi minsan nakikita natin sa post, basal pair. So, meron palang tamang term doon. Posible ang ibig sabihin ng nabanggit nito ay isa sa mga sumusunod. Base pair o foundation pair. So yung pala ang tawag sa basal pair. Base pair o foundation pair. Ano ibig sabihin nito? Ito ang unang pares ng ibon na ginagamit bilang pundasyon ng breeding program. Halimbawa, bumili ka ng isang pares na green chick conure para simulan ang iyong breeding project. Maaari itong tawaging foundation pair o yung tinatawag nating sa madaling salita ay basal pair. Breeding pair, isang lalaki at babaeng ibon na pinagsama para magparami. Yan yung tinatawag nating basal pair. Pero ang tamang term pala rito ay base pair, foundation pair, or breeding pair. Iba yung breeder breeding. Gagawin nating breeder. Itong breeding pair. Or proven pair. Pares na napatunayang nakapagpalabas na ng fertilized egg at inakay. Banded pair. Magkaparehang ibon na may matibay ng pair band o relasyon ngunit hindi pa kinakailangang makapag-breed. So yun po yung banded pair na tinatawag. So iba yung basal pair, iba rin yung banded pair. So hope mga kahabi, mayroon tayong natutunan regarding po sa pagkakaiba ng mga kahulugan ng proven pair, breeder pair, proven breeder,
tinatawag na basal pair. Ito pala yung base pair or foundation pair, breeding pair, at banded pair. Kung nakita mo ang terminong basal pair sa iyong post, breeder, advertisement, o dokumento, maaari mong ipadala ang eksaktong pangungusap o larawan. Mas matutukoy natin kung ano talaga ang ibig sabihin nito sa kontekstong iyon. So, pag sinabing basal pair, so unawain natin kung ano ba yung kahulugan ng sinasabi ng nag-post sa social media, kung meron siyang mga pinapang out na basal pair, kung ano ba ang tinutukoy niya, kung bakit niya nabanggit yung basal pair. So, yung mga kahabi, so yun po ang pagkakaiba muli ng proven pair at saka proven breeder. Proven breeder, dati na silang may mga kaparehas, kinuha natin yung lalaki sa kabilang pares at kinuha natin yung babae sa kabilang pares, pinagsama natin sila, sila ay mga proven pair, proven pair, pero hindi pa sila nagmi-mate yung isa't isa. Pero subok na sila na bumuhay ng mga inakay. Hindi tulad ng proven pair na sila sa simula pa lamang sila na nagpares. Sila na ang nagitlog, sila na ang nagfertil, sila na yung naghatch, sila na yung bumuhay. Hindi sila pinaghiwalay. Yun po ang proven pair. So kung nagustuhan nyo ito mga kahabi, yung ganitong talakayan, ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. So, at nais kong i-shoutout ang ating mga kahabi na patuloy na sumusuporta, mga silent viewers dyan mga kahabi, shoutout po sa inyo. At nais ko rin pong i-shoutout si Kahabi Jam Santiago, shoutout po sa inyo. Si Lorante Head Turners Evangelista, shoutout po. Si Melvin Merced, shoutout po. Si Micro Aviary, Ashley C. Haynes o Haynes, shoutout po. Ed Estrada, shoutout po. Si Tala Ispadon, Di Mapiles, shoutout po. Si Eric Tan, shoutout po kahabi. Si Fernand Jadhis, shoutout po. Si Charlton Moreno, Jerry Inostino, shoutout po. Si Brian De La Gente, Manuel Abelardo, shoutout po mga kahabi. Annabel Ang, Flo King, at last but not the least, Dasco Cherry, shoutout po sa inyo. Maganda ang buhay pag meron tayong kaalaman sa mga kahulugan ng napopost ng mga proven breeder, proven pair, basal pair, banded pair, foundation pair, base pair, breeding pair, sa ating pag-alaga dito sa Buhay Mag-ibon. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.